Yung una sa mga boss, bali, gagawa nga pala tayo ng 59 stock head ngayon mga boss. So, dahil wala tayong pasok, ganito yung gagawin natin mga boss. So, ayusin natin itong US40. So, matagal na nakatambak to mga boss. Dati ang load niya 54, so gagawin natin siyang 59. So, ganito yung gagawin natin. Ikaport natin yung cylinder head mga boss. So, hindi mo naman kailangan dyan na malaking port mga boss. Bali, ang gagawin mo lang yan, linisin mo lang yung dadaan ng gasolina para mas mabilis pumasok yung hangin at saka yung gas. So, mas maganda to para yung combustion niya, mas mabilis masunog yung gas. So, more fuel, more power. Ganun ang mangyayari sa kanya mga boss. So, gumamit nga pala ako dyan ng pamport yung Dremel dyan mga boss. Bali, ayun lang yung ginamit sa kanya. So, ipapalistar natin ako dito mga boss para mas maganda naman tingnan yung ating cylinder head mga boss. So natapos ko na i-port mga boss, bali ito na nga pala ay ilalagyan na lang natin yung yung valve niya at saka yung mga lamang loob ng pyesa ng cylinder head mga boss. So lilinisin muna natin mabuti ang bago natin isalpak sa loob ng cylinder head. So gumamit lang ako din ng cam na pangkalsa sa ilalim, tapos gumamit ako din ng goma. Tapos yung extension ng socket lang yung ginamit ko sa kanya para mabuo ko yung malagay ko yung lock. So mahirap ilagay ito mga boss. So mangyayari dyan, so tsagaan lang talaga sa paglagay. So kayo nang balang dimiskarte kung anong gawin yung para malagay niyo lang yung lock. So ito na pala yung pagkakaiba ng cam at saka yung racing cam sa stock cam. So may lumang cam ako itong natabi. So ito na lang muna yung gagamitin ko sa ngayon kasi wala tayong mabibilan ngayon kasi mahal na araw. So wala talaga mga tindahan na mabibilan ng cam. So ito na lang muna yung sakali na gamitin natin. Sililipat na lang natin yung stock na bearing na okay pa din sa racing cam natin mga boss. So stay tuned lang, panoodin nyo hanggang dulo. Ganito lang yung mag-assemble mga boss ng cylinder head. So iti-testing na lang natin mga boss yung racing cam na luma. So iti-check natin yung mga boss kung ano yung pagkakaiba ng cam na yan, kung okay ba sa overlap, kung hindi sila magbabanggaan dalawa ng barbula. So okay naman yung yung cam na to. So hindi siya nagbanggaan sa overlap mga boss. So safe yung ating cylinder head na valve dito sa mga boss kung sakali. Sure ball na to. So okay na yung cam na ginamit natin kahit luma na. Tapos testing na rin natin yung stock cam kung ano yung niya, pagkakaiba niya. So ibang iba talaga yung stock cam. So wala siyang overlap masyado. So talagang touring cam lang talaga yung stock cam. Pang-biyahe lang talaga siya. Pero mas maganda pa rin yung racing cam. So pagpalagay ko rito sa cam na to sa racing cam po si luma na siguro nasa 7.0 to malamang. Yun ang pagkakaalam ko dito sa cam na natabi ko mga boss. So ililipat na lang natin yung bearing nito mga boss, yung doon sa stock cam. Ililipat lang natin yung bearing. Ganito lang ang ginawa natin din sa pagpalit ng cam bearing. So panoodin nyo lang. Ganito lang yung diskarte ko mga boss.
Yung optic mga boss pala, ito nga pala yung mga piyesang gagamitin natin. So, ito yung mga parts niya mga boss. So ito nga pala mga parts niya mga boss. Ito yung nandito na lahat yung puro MTRT lang yung ginamit lang. Tapos ito yung GSO, yung block. Steel bar lang yan. Tapos itong GSA na piston. So MTRT at GSO yung ginamit ko dyan mga boss. So ito na lahat yung mga gagamitin natin. So buuin na natin yung piston ring mga boss. So kung gusto niyo nga palang matutong magkabit ito mga boss, bali may ginawa nga pala ko yung video about sa paglagay ng mga piston ring. So hanapin niyo na lang sa mga video ko dyan mga boss. So meron dyan MIUI 125 at saka meron din yung MIUI NMAX at saka Eros. Pare-parehas lang naman yung mga boss. So hindi kayo magkakamali sa pag-aalagay niya mga boss. So lagyan na lang natin itong piston. So ganito lang yung ginawa sa kanya mga boss. Ganito lang yung diskarte ko. Panoorin niya lang mga boss. Kakapit na lang natin mga boss yung cam sprocket. So ito nga pala yung timing niya mga boss. So panoorin niyo lang. So papasok lang natin yung mga boss yung cam sprocket niya. So makikita mo yung yung guhit yan. So kailangan nakatapat yan dun sa sa ibabaw. So gamit lang kayo ng ng flat screw mga boss o maliit para masundot niyo yung mapasok niyo yung cam sprocket sa mismong cam. So hindi mo kailangan magmadali dyan, pero kailangan talaga nakatiming yun ng maayos mga boss. Bali yan yung timing niya mga boss So dyan dapat nakatapat yan dyan. Tapos ilalagay na lang natin yun yung yung washer ito. Kailangan niya ibalik ito mga boss kasi importante tayo. May silbi ito mga boss, so kailangan ibalik niyan. So ito nga pala yung yung timing sa magneto. So dapat nasa ibig sabihin yung na yan nga pala mga boss, yung ignition timing yan mga boss. So kailangan nakatiming yung motor para maganda mag-start yung motor niya mga boss. So bago nyo nga pala mga boss higpitan yung yung 12mm na tornilyo ng ng cam sprocket. So kailangan nyo na munang higpitan nyo itong tensioner. Yung tensioner natin mga boss, so kailangan nyo higpitan nyo na muna agad bago nyo higpitan dito sa may 12mm sa may cylinder head mga boss. So gumamit lang ako dyan ng Allen 5. Tapos hand tight lang yan mga boss. Tapos itong 12mm ng cylinder head ng cam sprocket. So pabarilin na lang natin yan mga boss. So gagamit ako dyan ng impact. Yan, cordless impact mga boss. So ito na mga boss, buo na.